Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi po 2x2 to. Uno por pogi. Sino ba nang pupuri sa sarili mo kundi sarili? Unahan mo na. Sabi ng mga magre-react, lakas ng loob. Hindi po lakas ng loob, kapal na mukha. At saka tibay ng dibdib. Malo, maraming salamat sa pa-breakfast mo, ha. Iba talaga si Malo Cabral, ano, ha. 3 daw sa bawat 5 Pilipino nakakaranas ng kalungkutan. Batay ito sa isinagawang Global State of Social Connection Survey ng Meta at ng Gallup. Nabatid na 50% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila'y nalulungkot. Higit na mas mataas kaysa sa global average na 20% lamang. Ganun. Bukod sa Pilipinas, kabilang din ang 142 bansa sa mga sinurvey at nadiskubring may mataas din ang self-reported loneliness. Kasama dyan yung mga bansang Lesotho. African country ito, di ba? Lesotho. 58%. Uganda, 50%. Botswana, 50%. At Afghanistan, 50%. Ayon sa mga eksperto, isa sa nakikitang dahilan ng pagkakaroon ng kalungkutan ng mga Pilipino ay ang kakulangan nila ng koneksyon sa mga kaanak, kaibigan at mga taong nakapaligid sa kanila. O ganun, malungkot sila dahil wala silang koneksyon. Pero sa totoo lang ho, yung pagiging malungkot mindset. Kung gusto mong mag-isip na ikaw ay malungkot, malulungkot ka. Pero kung gusto mong masaya ka, o pwede ka naman masaya. Ang dami naman pwede hunan yung linya ng paraan pala, hindi linya. Paraan para ikaw ay sumaya. Ako pagka nalulungkot ako, punta akong bukid. Tatanim ako ng puno. Yun ang kaligayahan ko. Hindi, magbungkal ka ng lupa. Tanim ka ng mga pwedeng itanim. Diba? Kalaunan, mapapakinabangan mo pa. O kaya, pinakamaganda ho, tumutok ko kayo dito sa amin sa DCRH. Baka ba nakikita, nakatutok ka na, mananalo ka pa sa mahiwagang tunog. Namimigay pa ng pera sa Sherwin Alparo pagka natsyempohan ka nakikinig. So again, sa halip na tayo po'y malungkot, tayo po'y magpakasaya. 5 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga, susunod ng ACS Balita. May tip po ako sa inyo. Ito, napaka-effective. Tried and tested po ito sa akin. Pag wala akong pera, tawag kay Kuya. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa una muna ng ating mga balita ngayon pong 3 ng Nobyembre, Biyernes, Iloilo City kinilala ng UNESCO bilang Creative City of Gastronomy. MRT3 may libreng sakay sa mga pasaherong edad 18 pababa sa November 6. Issue sa West Philippine Sea kasama sa mga pag-uusapan ni na Pangulong BBM at Prime Minister Fumio Kishida ng Japan. Commission on Elections, walang pondo para sa overtime na magurong magsisilbi para sa doon sa mga nagsilbi sa barangay at SK elections. Higit naman sa 200 motorista hinuli sa paggamit ng EDSA bus lane at iba pang mga paglabag sa batas trapiko. Isang cargo vessel naman na may lulang krudo nasunog sa Sorsogon. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng 2x2, ito po si Angelo Palmon. ACS Balita. Sa detalye, kinilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Office o UNESCO
ang Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy. Ito po ang unang lungsod ng Pilipinas na nakatanggap ng nasabing karangalan. Sa pagdiriwang ng World Cities, 55 lungsod kabilang ang Iloilo City ang mga bagong napasama sa UNESCO Creative Cities Network o UCCN na ngayon ay meron ng 350 member cities mula sa mahigit na 100 mga bansa. Ang UCCN ang nagre-represent sa iba't ibang larangan tulad ng crafts and folk art, design, film, gastronomy, literature, media, arts at musika. Ang Iloilo City, ang itlong UNESCO Creative City mula sa Pilipinas. Una na rito yung Baguio City na itala noong 2017 sa larangan ng crafts and folk art. Ang Cebu naman noong 2019 dahil sa design. Bukod sa Iloilo, kabilang din sa mga bagong kinilala sa field ng gastronomy, ang Battambang ng Cambodia, ang Chaosu sa China, ang Fribourg sa Switzerland, ang Gangneung sa South Korea, Heraklion sa Greece at ang Konsamba sa Cameroon. May alok na libreng sakay naman ang MRT3 sa mga menor de edad sa Nobyembre 6. Ayon kay Angelo Tamales ng National Council for Welfare of Children, bahagi ito ng selebrasyon ng National Children's Month. Walang babayarang pamasahe sa MRT3 ang mga nasa grade school hanggang senior high school o yung mga below 18 years old. Maaaring i-avail ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. 14 na minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Pag-uusapan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang mga isyu sa West Philippine Sea ngayong araw. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasama sa agenda at posibleng talakayin ng dalawang leader ang Official Development Assistance o ODA ng Japan sa Pilipinas. Laman din ang bilateral meeting ang dynamic cooperation sa political and security cooperation at economic and people-to-people relations ng dalawang bansa. Bibisita rin si Kishida sa Malacanang ngayong araw. Magtatagal siya sa bansa hanggang bukas dahil haharap pa siya sa mga miyembro ng Senado at ng Kongreso. Alas 6:15, walang pondo ang Commission on Elections para sa overtime pay ng mga gurong nagsilbi sa barangay at SK elections. Sinabi sa DCRH at sa radyo natin ni Comelec Chair George Garcia, tali ang kanyang kamay sa naturang usapin dahil sa joint circular ng Commission on Audit at ng Budget Department. Nakasada niya sa nasabing circular na tanging mga empleyado lamang ng ahensya o mga government department ang entitled sa overtime pay. Yan pa man sinabi ni Garcia, itinaas naman ng poll body ang honoraria ng mga guro mula pa noong 2018 elections. Target naman ng komisyon na matapos ang pamamahagi ng honoraria ngayong Biyernes. Dati pa pong naging issue yan, Sir Angel, kahit yung 2022 na nanghihingi po ang ating mga bayaning guro ng overtime. Ang problem po talaga, Sir Angel, meron pong COA at saka DBM circular na ang overtime ay para sa mga regular na empleyado lamang ng isang ahensya ng pamahalaan. Hindi naman po regular na serbisyo yung pong ginawa po nila. Talaga special service po yun. Kaya wala pong overtime. Mabuti na nga lang po, Sir Angel, ginawa namin ng paraan na talagang madagdagan sila. ACS Balita. Mahigit naman sa 200 motorista ang hinuli ng Interagency Council for Traffic o IAC dahil sa mga paglabag sa iba't ibang mga batas trapiko kabilang paggamit ng EDSA bus lane sa Quezon City. Sa 220 inarestong mga motorista, 110 ang tinikitan dahil sa pagdaan sa EDSA bus lane. Kabilang sa mga hinuli ay mga government employee, 6 na pulis at 2 military personnel. Paalala ni Deputy IAC Chief Retired Colonel Isaias Espino, tanging ang mga city buses at mga emergency vehicle lamang tulad ng ambulansya, truck ng bumbero at mga police mobiles ang pinapayagang dumaan sa EDSA bus lane. Ang mga lumabag ay pinagbabayad naman ng 1,000 piso at pinatawang din ng 5 demerit points sa kanilang lisensya. Mahigit 4 na oras na nasunog ang isang cargo vessel sa bahagi ng Castilla Anchorage sa area sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nailigtas naman ang 8 tripulanteng sakay ng nagliyab na MV Ken. Sa inisyal na report ng Philippine Coast Guard, nagsimula ang sunog sa mess hall ng barko pasado alas 11 ng umaga kahapon. Alas 3 na ng hapon nang ito'y maapula.
Lula ng nasabing barko ang 2,300 litro ng diesel at 400 litro ng lube oil, pero maswerte namang walang tumagas na krudo. 18 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Patuloy tayo sa mga balita. Pumalag ang Department of Foreign Affairs sa naging akusasyon ng China na trespassing ang Pilipinas sa Scarborough Shoal at kailangan pang humingi ng pahintulot para makapag-operate sa territorial sea nito. Ito ang reaksyon ng Department of Foreign Affairs kasunod ng pagbatikos ng Chinese military sa pagdaan at operasyon ng Philippine Navy vessel, yung BRP Conrado Yap, sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong Oktubre at 30. Marami pa mga balita sa ating pagbabalik. ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balik tayo sa mga balita. 6:21, pero 52 days na lamang bago magpasko. Kumpiyansang Marcos administration na maipapababa pa sa 9% ang poverty rate ng Pilipinas pagsapit ng 2028. Ito naman ang sinabi ni Presidential Communications Secretary Cheroy Garapil batay sa pagtaya ng National Economic and Development Authority. Ayon sa kalihim, nakalatag na kasi ang iba't ibang mga strategy at whole of society approach na may layuning mabawasan ang antas ng kahirapan hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulong BBM sa 2028. Batay sa survey ng social weather stations noong September 28 hanggang October 1, nasa 13.2 million na mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila'y mahirap. Mas mataas kumpara sa 12.5 million noong June ng 2023. Inaasahan namang palalakasin ng mga Gen Z o yung pong mga single ang consumption growth ng Southeast Asia. Ito'y batay sa report ng global consultancy firm na Bain & Company, Meta and DSG Consumer Partners. Bunso daw ito ng malaking populasyon ngayon ng mga tinatawag na Gen Z na nasa 23% sa buong Southeast Asia. At ito daw po ay may lumalaking impluensya at growing spending power. Bukod sa Gen Z, kalahati umano ng populasyon sa rehiyon ay mga single at dumarami pa sila ng 2.4% sa bawat taon. Nakaasa sa kanila ang consumption growth dahil mas nag-i-invest sa mga older singles sa mga produkto at mga karanasan na magpapabuti sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Kadalasan sila yung mga mahilig mag-avail ng mga package sa mga travel plan. Ang iba naman sa kanila ay pinagpapaliban talagang kasal o pagpapakasal, pagbuo ng pamilya para pagtuunan ang kanilang mga karir o mga kabatang urban migrant kung tawagin, na mataas din ang kanilang spending power. Hamon pa rin sa Bureau of Internal Revenue na pagbayarin ng buwis ang mga social media influencer sa bansa. Ayon kay BIR Assistant Commissioner Jetro Sabariaga, nakikipagdialogo pa rin ang ahensya sa mga online influencers upang pasunurin ang mga ito sa kanilang tax obligation sa pamahalaan. Aminado naman si Sabariaga na pahirapan para sa BIR na mga olekta ng buwis dahil mula sa digital space. Sinisilip ng BIR ang 250 top earning social media influencer sa bansa upang malaman kung nagbabayad ng buwis ang mga ito. Obligado ang mga influencer na magbayad ng income tax at percentage tax o value-added tax sa BIR batay sa iminamandato naman ng tax code. Teka muna, documentary tax lang at stamp tax lang hindi pa natin makolekta ng maayos eh. Siguro palakasin nyo muna ng yung pangungulekta po ng documentary stamp tax. Idineklara ng pambansang pulisya na crime-free ang pagurita ng mga Pilipino sa panahon ng undas. Ayon sa PNP, walang nangyaring anumang major crime sa mga sementeryo at mga pampublikong lugar mula November 1 hanggang November 2. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo na bukod sa mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamit sa mga Campo Santo, naging mapayapa naman sa pangkalahatan ang undas.
Higit sa 3 milyong katao ang bumisita sa iba't ibang mga sementeryo sa buong bansa. Narescue naman ng mga otoridad ang mag-iina na hinostage ng isang security guard sa Baseca Compound sa Maynila. Sa report ng Manila Police District, bumisita at nakipag-inuman sa gusali ang suspect na si Justine Sagon nang bigla na lamang itong mang-hostage gamit ang kutsilyo. Natakot ang ina ng 3 bata na nasa edad 5, 2 at 1 dahil sa nasabing insidente. Maharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o Anti-Child Abuse Law, slight illegal detention at illegal possession of deadly weapon. Ay paalala natin muli sa mga nag-iingat ho ng baril ha. Meron pa rin ho tayong gun ban. Tatagal yan hanggang November 29. Umabot naman sa halos 32.2 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakabiskan ng mga otoridad sa operasyon isinagawa sa Calabarzon at sa buong buwan ng Oktubre. Sa datos ng Police Regional Office 4A, 846 na mga drug traffickers ang nasa kote sa 670 anti-illegal operations sa rehiyon nitong nakaraang buwan. Samantala sa iba pang mga balita, 27 na makalipas ang alas 6 ng umaga. Nahack ang official Facebook account ni Parañaque City Mayor Eric Olivares. Sa isang advisory, binalaan ng city government ang publiko na huwag i-entertain ang anumang request na magmumula sa Facebook account ng alkalde. Pinapayuhan din ng Parañaque LGU ang mga netizen, huwag sasagot sa mga mensahe at huwag papatol sakaling humingi ng financial aid. Bago ang anunsyo ng city government, nabatid na ilan pang mga empleyado ng City Hall ang nakatanggap ng mensahe mula sa nahack na FB account ni Olivares at humihingi daw ng pera. O hindi ba naman isa't kalahating tanga rin ho yung nanghack na yun, ano ha? Hihingi ka ng pera. Si Mayor Olivares hihingi ng pera sa kanyang mga constituents, parang baliktad, ano ha? Maliban lang siguro kung talagang kaibigan niya. Di ba? Paano naman manghihingi ng pera yung mayor, no ha? Samantala, balikan natin ang report ni Manang Milky Regonan. Additional pay sa mga subscriber na late magbayad sa phone bills, inalmahan nga sa Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonan. Manang Milky? Para makapag-react din ng bongga yung atin pong mga kababayan. Anyway, babalikan natin yan mamaya. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:28. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. ACS Business. 31 na makalipas ang ACS na umaga, babandera ang Pilipinas bilang fastest growing economy sa Association of Southeast Asian Nations sa susunod na 2 taon. Pagtaya ito ng regional bank na Maybank sa kabila ng inaasahang slowdown sa ekonomiya ng bansa. Posible manang bumagal sa 5.2% ang gross domestic product ng Pilipinas ngayong taon bago makabawi sa 6.5% sa 2024. Yan man sinabi ng Maybank na bumaba ang mas komportableng level ng inflation sa buong ASEAN maliban sa Pilipinas. Matatandaang tumaas ng 7.6% ang economic growth ng Pilipinas noong 2022 matapos ang 5.7% na panahon o noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Additional fee para sa mga subscriber na late magbayad ng phone bill. Pinalagan nga sa Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regonan, Aris Gerald. Manang Milky. Dapat ikonsidera ng mga telco na panibagong pasanin sa mga mamamayan kung magpapataw ng dagdag na singil sa kanilang serbisyo. Ginawa ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang apela sa plano ng Globe Telecommunication na magpataw ng additional fee sa kanilang subscriber na late magbayad ng kanilang phone bills. Ayon kay Castro, kung ito'y papayagan, hindi malayong sumunod ang iba pang mga telco. Sabi ni Castro, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at produktong petrolyo at pahirap ang
anumang dagdag pang bayarin. Reaksyon ni Castro sa abiso ng Globe na simula sa December 1, may dagdag ng 50 pesos na singil kapag lagpas na ng due date. Katwiran pa ni Castro, kapag palpak ang serbisyo ng telcos, madalas mangyari ay sorry na lang. Pero kapag subscriber ang madidilig ng konti sa bayad, may multa agad. Umapela rin si Castro sa Senado, bilisan ang pagpapatibay ng Committee Report 736 na una nang naipasa ng Kamara. Ito ay ang pag-obliga sa telcos at ng internet service providers na i-refund sa mga subscriber ang serbisyong nawala dahil sa service outages and disruptions. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Nasaan nga naman ang katarungan dyan? Daloy ng trapiko sa EDSA, nagbalik normal na proyekto ng Manila Water. Nagdulot naman ng bottleneck sa Guadalupe Bridge. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Nagsisimula na ulit dumami ang mga pribadong sasakyan sa kahabaan ng EDSA ngayong araw ng Biyernes pagtapos ng undas at barangay election break. Dito sa southbound lane ng kalsada, ramdam na ang unti-unting pagbabalik ng mga motorista. Wala pa lamang doon sa bahagi ng Santolan Flyover sa Quezon City hanggang dito sa may Pasay area. Sa katunayan, dahil sa pagdami ulit ng mga sakyan, Kuyang Angel, nakikita na natin ang ilang mga pasaway na motorista na dumadaan ulit sa EDSA carousel kahit na bawal. Ilan sa mga ito, hindi lang natin napitikan ng video, mga sakyang markado pa ng logo ng gobyerno, partikular na ng Metro Manila Development Authority mismo. Dumaan dyan sa bahagi ng EDSA Annapolis kaninang pasado alas 6 na umaga. Light to moderate pa naman, Kuya Angel, yung takbo ng traffic sa ilang bahagi ng EDSA southbound. Maliban sa pagpasok sa Guadalupe Bridge, wala dyan sa ilalim ng Boni MRT Station. Nagbabottleneck ang traffic sa lugar dahil sa proyekto ng Manila Water na sinimulan pa noong nakaraang linggo at itinaon sa long weekend. Pero dahil hindi deklaradong walang pasok o holiday ang araw na ito, November 3, bumulaga sa mga private motorist ang tila pipe-laying project na may bakod na ilang metro rin ng haba at kumakain ng isang immediate lane katabi ng EDSA busway sa ilalim ng Guadalupe MRT. Naglampas naman ang nasabing proyekto, Kuya Angel. Malawag na ulit ang kalsada hanggang sa bahagi ng EDSA Pasay papunta sa Taft Avenue. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. ACS Sports. Inabante naman ng Pinay tennis sensation na si Alex Iala ang bandera ng Pilipinas sa quarterfinals ng W60 Nantes sa France. Hindi pinagbigyan ni Iala ang katunggaling Turkish na si Zeynep Somnes. Sa singles competition, 7-6, 6-4. Si Somnes ang 6th seeded sa torneo at kasalukuyang nasa mataas na ranking sa buong mundo. Nasa number 163 pala ito. Sunod na makakasagupan ni Iala sa quarterfinals ang third seeded at rank 135th na si Liolia Jinjin ng France. At balita naman sa ibang dagat, nasa 19 na lamang ng mga Pinoy ang undecided kung ito ay tatawid sa Egypt sa pamamagitan ng binuksan na Rafah Crossing. Sa 136 na mga Pilipino sa Gaza, 115 ang nagpahayag na ng interes na lisanin ang Palestinian Clave at napatuloy ng pinupulbos ngayon ng air at ground attack ng Israel na pinagkukutaan ng mga teroristang Hamas simula pa noong October 7 kung saan umabot na nga sa 1,400 ang mga namamatay. Kabilang sa 19 na Pilipino na wala pang katiyakan, ang pag-alis mula po sa area na yan ay isang madre. Hindi nakasama sa naturang bilang ang 2 Filipino doctors mula sa MSF na tumawid sa Rafah border sa Egypt. Alas 6:37 ng umaga. Kung dire-diretso, 2 por 2. Ay, teka nga pala, paalalan natin muli ang burol po ng labi ng may bahay ni Jerry Baha ay nandiyan sa may Commonwealth ano ngayon, RHCB, pakibalik nyo nga yung ayan, sa may St. Peter's Memorial Chapel pala.
St. Peter's Memorial Chapel, dyan po sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. At ang paghatid ho sa kanyang huling hantungan ay bukas po. Ano ha? Hindi, ano pala, sa linggo. Di ba? November 5, Malu? Okay, sa linggo pa. Kilami tayo muli sa pamilya ng ating kasamang si Jerry Baha. Ay, di ba lagi tayo nagtatanong, bakit nga ba ang mga taga Romblon hindi nauubusan ho ng marmol? Ay, magandang umaga ho sa mga taga Romblon. Kay Mayor Guard Montojo dyan po sa Romblon. At syempre kay kay Congressman Budoy Madrona. Kay Bing Solis dyan sa radyo natin Romblon. Alam ba ninyo na meron pala talagang tumutubo na bato? Oh, bato. Hindi yung batong batong binibenta ng mga adik. Bato. Oh. Ang tawag ho nila doon ay Living Rocks of Romania. Ang tawag daw diyan ay mga throwbands. Yan, throwbands. Ito po ay naturally formed by geological processes. Mag-uumpisa ito ng parang pibol. Pagkatapos lumalaki ng about 2 inches per millennium. Lupit ito po unique mga unique mineral structure that mimic plant and animal life. Lumalaki ho siya, tumutubo siya. Pero ano ang paliwanag ng mga dalubhasa? Ito daw po kasi ay nagtataglay ng mga compacted sands at mga carbonate. Kaya pagka umuulan, yung sediments ay nakaka-absorb po ng tubig at nag-i-increase ng pressure sa loob ho ng bato. Kaya para siyang lumalaki over time. Yun. Hindi natin alam kung ganyan din ho yung prinsipyo ng paglaki ho naman ng mga marmol dyan po sa Romblon. Kasi, di ba, ang tagal-tagal ng panahon na hinaharvest yung mga marmol dyan pero hindi pa rin ho nauubos. Yun. Baka nga naman yan ikamag-anak ho ng Trovans. Hindi ko alam ako hinanguhula lang. Humahataw sa komentaryo 2x2. Na arestado naman ang isang Bolivian matapos na mahulihan siya ng mahigit sa 47 million pesos na halaga ng cocaine sa kanyang bagahe nang dumating ito sa NAIA Terminal 3. Kinilala ang suspect na si Robert Lavadens Alvarez. 30 anyos lamang ho ito, nasa custody na ngayon ng PIDEA. Sa report ng Bureau of Customs, nakuha sa kanya ang 4 na plastic packs na naglalaman ng 405 na piraso ng tila candies at 4 na bags ang maro'y pagkain ng isda. Ngunit ang inspeksyonin, lumabas na ang mga ito ay cocaine at may bigat na 8.99 kilos. Loko Ang lakas talaga ng loob porket alam niya walang death penalty sa Pilipinas. Sa interogasyon, sinabi ni Alvarez na isang African ang nag-alok sa kanya ng bagahe at na ibiyahe ang naturang kontrabando pa Maynila, babayaran siya ng $5,000. Ayon naman sa Bureau of Immigration, hinarang si Alvarez dahil sa kanyang kaduda-dudang pagbiyahe, ngunit hindi na sila nagbigay ng iba pang mga detalye. Batay sa travel record ng suspect, nabatid na galing si Alvarez sa Brazil sa kanyang isang flight mula sa Addis Ababa, Ethiopia. Yun. Akala niya siguro uubra yung kanyang mga modus para mag-serving mule nito pong cocaine na bit niya. Hindi na yan uubra dahil meron na pong napaka-efficient na x-ray system dyan po sa NAIA. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry 2x2. Ala po yung dalawa. Si Kuya Angel po ito. Uno con Pugi. Yeah. Umabot naman sa mahigit 200 metric tons ng basura sa Manila North at South Cemeteries ang nakolekta ngayong panahon ng undasa. Ayon sa Manila Public Information Office, nasa 86 truckloads. Lupit nagpunta lang kayo sa sementeryo, nag-iwan pa kayo ng sangkaterbang basura. 229 metric tons ng basura ang iniwan mula sa dalawang sementeryo mula October 28 hanggang November 1. Mas mataas ito kumpara sa nahakot sa dalawang sementeryo noong nakarang taon na nasa 62 truckloads o 148 metric tons ng basura. Sa pagtaya ng MPD, nasa 60,000 ang mga initial visitors sa Manila North Cemetery ang pumasok noong panahon ng undas.
Ay, sus, may kailan ba tayo matututo na maging disiplinado, ano ha? Akala natin pag nag-iwan tayo ng basura, obligasyon ho ng mga nasa gobyerno na mangolekta lang yan. Hindi po. Tayo po may obligasyon na maglinis ng ating paligid. Di ba? Nagbitbit papasok, hindi na inuwi. Ayan. Ang tawag ho dyan, baboy. Damak. Sa Bisaya pa. Oras sa buong kapuluan, 6:49. Ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2x2. Ako pa lang alang Mike. Happy birthday kay Mabel Aribe. Mabel, maraming salamat sa breakfast ha. At happy birthday din kay Kalando Marquez ng El Topa. Congratulations naman kay James Brudo ng Isrembo Makati. Isrembo Taguig na pala ito ngayon. Isrembo Taguig. Siya yung nakadali ng 2,000 sa ating mahiwagan tunog. Galing naman. Kukunti pa lamang yung clue na ating ibinibigay. Nadali niya na kaagad. Sabagay, ano nga ba yung item na nung panahon ng Mesopotamia meron na? Hindi, panahon na pala ng mga Egyptians. Di syempre tela. Di ba? Pero yung prinsipyo, nadali niya na kaagad. Pinunit na tela. Yun lang po yung ating mahiwagan tunog. Naglaan ng 16 billion pesos ang gobyerno para labanan ng child hunger o kagutuman sa mga bata. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair at Makati Representative Luis Campos Jr., ang halagay gagamitin sa school feeding program sa 2024. Sinabi ng kongresista na halos 12 billion pesos na pondo para sa programa ang magbumula sa DepEd, habang 4 billion naman ang manggagaling sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Campos, bukod sa paglaban sa malnutrisyon, layunin din ang feeding program na maiwasan ang pag-drop out ng mga bata sa mga paaralan. Kaya ang pakiusap po natin sa ating pong mga magulang, kung hindi nyo naman kaya hong palakihin ng maayos ang inyong mga chikiting, o kung sa palagay nyo, yung mga magiging supling, hindi nyo naman nyo kayang bigyan ho ng maayos na tirahan, hindi ho ninyo mapapalaki na hindi ho sila nagtatrabaho, yung bang buhay bata talaga, karapatan ng bata na magkaroon ng magandang buhay. Magandang may pagkakataong mag-aral. Hindi, obligasyon natin pag-aralin ho sila. I-manage ho natin yung size ng ating pamilya. Although sa ngayon nga, sabi ho sa mga pag-aaral, maraming kabataan ang dinidelay na ang pag-aasawa dahil inuuna nila ang kanilang karir dahil nagmamalasakit sila sa kanilang mga chikiting. Sitwasyon muna sa daloy ng trapiko sa NLEX na, marami ho ng mga sasakyan na nagsasibalikan sa Metro Manila. Detalye mula kay Edwin Duque, RS23. Edwin. Kuya Miguel, sa mga oras nito ay unti-unti nang nararamdaman yung puhos ng mga sasakyan galing ng Northern Luzon via NLEX Balintawak. Bagyan na rin nagkakaroon ng bigat na daloy ng trapiko itong EDSA from Caloocan to Cubao. Maging yung papasok naman ng EDSA Caloocan from North Luzon Expressway. Sa oras nito, Angel, umpisa nang nagtasking ang persa ng MTA dito sa may Bonifacio kapag galing ng Balintawak upang asisahan yung mga galing ng North Luzon Expressway. Dahil sa bumibigat ang daloy ng trapiko pakanan ng circle pataas ng EDSA dahil doon sa mga nagbababa na sasakyan. Kaya bumabagal yung mga sasakyan pakanan ng EDSA Cubao from Balintawak. Pero hindi pa naman gano'ng karami yung sakyan. Pero mas kung ikukumpara mo kapon at ngayon, doble yung ibinigat nagdalo ng trapiko dahil yung iba ay karamihan ay umuwi na galing sa kanilang mga bakasyon. Teka muna, may color coding, Dwin? May color coding tayo, di ba? Hindi naman holiday Ang mukhang Friday ata, kuya, yung hanggang kahapon yung last na walang tulad na tayo. Ngayon, meron na. Okay. Sige, maraming salamat. Dito sa EDSA at sa pagitan ng North Luzon Expressway, ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Irekomenda ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na isalang sa drug test ang lahat ng mga nagwaging kandidato sa barangay at SK elections ng kanilang syudad.
Sinabi ng alkalde na ang hakbang ay alinsunod sa adhikain ng pamahalaan ng Iloilo na panatilihing drug-free ang lahat ng barangay sa lungsod. Ayon kay Mayor Treñas, ang naturang kampanya ay hindi dapat na makompromiso kung kaya't makatwiran. Isa lang muna sa drug test ang mga nanalo sa barangay at SK elections bago sila payagang manungkulan sa pwesto. O paano po? Susunod na naman ang tandem ni Yuel at saka ni Giselle. Sa ngalan pa rin nila Jerry Baha, Anthony Taberna, Queen Angel po siyang Palamones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Humahataw sa komentaryo 2x2 Pilipinas, ang oras 1 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Pangunahing balita. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagdami ng mahihirap sa bansa, sinisi ng National Economic Development Authority sa mga nagdaang bagyo at kalamidad. Marcos administration target naman na maibaba sa 7% ang antas ng kahirapan sa 2028. Mas mataas na toll fee sa SLEX epektibo na ngayong araw. Pagbabalik ng mga bakasyonista sa Metro Manila, pinaghahandaan na ng Philippine National Police. Dayuhang may bitbit na 47 milyong pisong halaga ng cocaine, arestado sa NAIA. Bulkang Mayon, tuloy ang pag-alboroto, nagbubuga na naman ng laba ngayon. Pangunahing balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 3 ng Nobyembre 2023. Sa bayan na tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu at DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong lingkod sa pagbabalita sa pangalan ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricafort. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. (7:04) ng umaga ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita. Sinisi ng National Economic Development Authority o NEDA sa sunod-sunod na bagyo at kalamidad ang pagtaas ng poverty rate o kahirapan sa bansa. Ito ang tugon ng NEDA sa inilabas na survey ng Social Weather Station o SWS na nagsasabing halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Paglilinaw ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang SWS survey ay ginawa pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa kaya naapektuhan ang presyo ng mga bilihin na nagpahirap sa mga Pilipino. Ayon pa kay Balisacan, ang poverty measure ay base sa inflation lalo na sa presyo ng mga pangunahing bilihin at ang inflation noong Setyembre ay mas mataas noong Hunyo. Kumpiyansa pa rin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bababa sa 7% ang antas ng kahirapan sa Pilipinas sa 2028. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nagdodoble kayod ngayon ang pamahalaan para mabawasan ang poverty incidence sa pamamagitan ng iba't ibang mga estratehiya at whole of society approach. Prioridad daw ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga programa na gagawa ng dekalidad ng mga hanap buhay na makatutulong para bumaba ang antas ng kahirapan. Pangunahing balita. Sa iba pang mga balita ay patutupad na ngayong araw ang mas mataas na toll fee sa South Luzon Expressway o SLEX at Muntinlupa Cavite Expressway. Dahil dito, ang mga motoristang bumabiyahe mula Alabang patungong Calamba ay magbabayad ng karagdagang 10 piso para sa Class 1, 20 pesos sa Class 2
at 30 pesos sa Class 3 vehicles. Ang mga sasakyang bumabiyahe naman mula Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas ay magbabayad ng karagdagang 4 pesos para sa Class 1, 6 na piso para sa Class 2 at 8 pesos sa Class 3 vehicles. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang nasabing pagtaas ang unang toll adjustment sa SLEC simula noong pang 2011. Samantala sa Muntinlupa Cavite Expressway, piso ang dagdag toll fee para sa Class 1, 2 piso sa Class 2 at 3 piso sa Class 3 na mga sasakyan. Todo handa na ho ang mga otoridad sa pagbabalik ng mga milyong-milyong mga Pilipino na sinamantala ang mahabang BSKE at UNDAS break. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, mananatiling naka-heightened alert ang PNP hanggang sa Lunes. Naglatag na rin ho sila ng mga police assistance desk sa mga pantalat paliparan, gayon din sa iba't ibang mga bus terminal. Inaasahan ng PNP na dadagsa mga magsisibalik ng National Capital Region sa darating ho ito na weekend hanggang sa araw naman ng Lunes. Pangunahing balita. Alas 7:07 ho ang ating oras. Sa iba pang mga balita, arestado ang isang Bolivian national matapos na mahulihan ng higit 47 milyong pisong halaga ng cocaine sa kanyang bagahe nang dumating sa NAIA Terminal 3. Kinilala ang suspect na si Robert Lavandez Alvarez, 30 anyos, na nasa kustodiya na ng PIDEA. Sa report ng Bureau of Immigration o BI, nakuha sa suspect ang 4 na plastic packs na naglalaman ng 405 o 405 pieces ng tila candies at 4 na bags ng umano'y pagkain ng isda. Ngunit nang inspeksyonin, lumabas na ang mga ito ay cocaine pala na may bigat na halos 9 kilo. Sa interogasyon, sinabi ni Alvarez na isang African ang nag-alok sa kanya na ibiyahe ang mga kontrabando sa Maynila at saka siya babayaran ng $5,000. Batay sa travel record ng suspect, nabatid na galing si Alvarez sa Brazil sakay ng isang flight mula sa Addis Ababa, Ethiopia. Muli hong nagbuga ng laba ang Bulkang Mayon at sinundan ito ng serye ng mga pagyanig. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala sila ng 187 volcanic earthquake at 179 naman na volcanic tremors na tumagal ng hanggang 12 minuto. Sa loob ho ng magdamag, may namonitor din ho ang PHIVOLCS na 175 rockfall event, 4 na pyroclastic density current at higit 1,500 tonelada ng sulfur dioxide emissions. Alas 7:08 ho ng umaga, umabot naman sa higit 200 metriko tonelada ng basura sa Manila North at South Cemeteries ang nakolekta po ngayong UNDAS 2023. Ayon sa Manila Public Information Office, nasa 86 na truckloads o katumbas ng 229 na metriko tonelada ng basura mula sa 2 sementeryo ang nakolekta nila mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 1. Mas mataas ito kumpara sa nahahakot sa 2 sementeryo noong nakaraang taon na nasa 62 na truckloads o 100 at 48 metriko tonelada ng basura. Nakakumpiska ho naman ang Manila Police District ng 400 na pong ipinagbabawal na mga bagay mula sa daang-daang bumisita sa mga sementeryo sa Maynila noong UNDAS. Kabilang ho sa mga nasamsam ng mga otoridad ang mga lighter at sigarilyo mula sa 178,370 bisita sa Manila North Cemetery, gayon din ho sa Manila North Cemetery at sa Mayla Loma Cemetery. Ayon sa Manila Police District, 80 bote naman ang pabango yung kanilang mga nakumpiska sa mga dumalaw sa mga sementeryo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Pangunahing balita. Ang atin hong oras alas 7:00 ng umaga, susunod. May Giselle, meron ditong mga foreign pogo workers naman na ipadadala sana sa Cebu. Ang kaso, ang kainaman naman ay nahaharang yata ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Ito ba ay hinihinalang illegal illegal workers?
Hindi ko pa mamaya malaan natin sa mga kinauukulan. Antabayanan ho natin ang detalye ng balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Alas 7:10 ng umaga. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin alas 7:15. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 34 na foreign national na nagtatrabaho sa isang Philippine offshore gaming operation sa Pogo firm ang nailigtas sa Ninoy Aquino International Airport matapos humingi ng tulong sa mga otoridad ang 4 sa mga ito. Sa 34 na na-rescue, 3 ang Chinese at 31 ay Vietnamese na nakatakdasa ng dalhin sa Cebu para magtrabaho sa isang illegal na kumpanya. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, modus ng pinagtatrabahuhan nilang Pogo firm na maglipat ng tao mula sa ibang lugar tulad ng Cebu kapag nakararamdam sila na mainit na sa kanila ang mga otoridad dahil sa kanilang illegal na aktibidad. Itinuturing ng PAOK-CC o Presidential Anti-Crime o Organized Crime Commission ang insidente na isang kaso ng human trafficking. Nasagip naman ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 babaeng biktima ng human trafficking. Pasakay na ho ang 2 babae sa NAIA Terminal 3 patungo sa Kuala Lumpur, Malaysia nang sila ay harangi ng imigrasyon. Nagpanggap pa mga ito na magkaopisina ng isang information technology networking company sa pamamagitan ng ipinakita nilang mga dokumento na i-turnover na ho ang 2 sa Interagency Council Against Trafficking. Inamin din ho nila na nagbayad sila ng 75,000 piso kapalit ng dokumento para makapagtrabaho sila sa Paris. Pangunahing balita. Sa ika-16 naman na magkakasunod na taon, kasama pa rin ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamapanganib sa mga mamamahayag. Pasok ang Pilipinas sa pangwalo sa Global Impunity Index ng New York-based Committee to Protect Journalists. Bagamat bahagya itong bumaba mula sa pang-7 sa nakalipas na taon, 20 kaso na ng murder sa mga journalist ang hindi naresolba sa bansa mula sa 14 noong isang taon. Dumagdag sa listahan ang pagtumba kina Renato Blanco sa Negros Oriental noong Setyembre 2022, Percy Lapid sa Las Piñas noong October 2022 at Chris Bondukin sa Oriental Mindoro nitong Mayo at 31. Ayon sa CPJ, lubhang mapanganib ang buhay ng mga reporter sa Pilipinas, lalo na yung mga radio journalist. Tatalakayin naman sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Japan Prime Minister Fumio Kishida ang mga issue sa West Philippine Sea ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, bukod sa isyong ito kasama rin sa mga pag-uusapan sa pulong ang official development assistance ng Japan sa Pilipinas. Si Prime Minister Kishida ay darating sa Maynila para sa 2 araw nitong official visit. Alas 7:18 na ho ng umaga. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Eastern Samar Huwebes ng hapon kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang pagyanig na tectonic in origin ay naitala dakong alas 2:50 o 2:50 p.m. Natreso ang epicenter ng lindol 51 kilometro ng silangan ng Hernani. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang naitalang banta ng tsunami, subalit asahan na ang mga aftershocks kasunod ng mga may kalakasang lindol. 101 naman na nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections ang hindi ipinroklama ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, may nakabimbing disqualification cases sa mga ito dahil sa vote buying, premature campaigning at illegal campaigning. Calabarzon ho ang may pinakamaraming sinuspending nanalo sa BSKE na nasa 33, sinundo naman ng National Capital Region na nasa 22 at Central Luzon 14. Pangunahing balita. Inirekomenda naman ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas na isalang sa drug test ang lahat ng mga nagwaging kandidato sa BSKE sa kanilang syudad. Sinabi ng Iloilo City Mayor na ang hakbang ay alinsunod sa adhikain ng pamahalaang syudad na panatilihing drug-free ang lahat ng barangay sa lungsod. Ayon kay Trenas, ang naturang kampanya ay hindi dapat makompromiso
Kung kaya't makatwiran na isa lang muna sa drug test ang mga BSKE winner bago sila manungkulan sa kanilang pwesto. Isinantabi naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang paghingi ng saklolo sa mga kaalyadong bansa para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, wala pang mabigat na rason upang hilingin ang pag-escort ng Amerika o iba pang kaalyado ng Pilipinas. Sinabi ho ng opisyal na ang rotation at resupply mission ay kabilang sa sovereign rights as jurisdiction ng Pilipinas na hindi maaaring ipaubaya sa ibang pamahalaan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod, partner. Sino naman itong Sino yan? Actor-politician na kahit ano daw, bata man o matanda, Pinapatulan. kapag trip niya. Wala bang ano yan? Oo. Hindi ba married yan? Ayan ang ating aalamin sa ating showbiz legend na si Tita Morley Alino at ilan munang mga paalala. Pilipinas ang oras, 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Yon, good morning po, good morning partner. Magandang umaga ho sa inyong lahat at syempre ho sa mga patuloy ho na nakaantabay, nanonood, nakikinig ho via Facebook live streaming at syempre ho sa atin ng YouTube channel. At cable and of course sa mga kasama natin sa lansangan ngayon na nagsisibali ka na sa Metro Manila via 666 kHz. Oy, partner, batiin lang natin ng happy birthday itong ating kasama na si Mavel Arrive. Bukas pa to, pero ngayon ay may pa-breakfast na sa atin. Napaaga ang kanyang blowout sa atin. Happy birthday, Happy Miss birthday. Mabel. At dito na nga tayo. Sino? Ayan na. Hindi mo malaan kung sino yan, partner. Oo. Wala lang ba talagang pumapatol sa kanya o sadyang ganyan na talaga? Oo, mula noon at ating alamin yan mula sa ating showbiz legend na si Tita Morley Alino. Tita Morley, magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Yuvel. And of course, Giselle, nakakaloka itong ating sino daw, ano daw. Yung tanong mong Giselle na walang pumapatol, hindi. Maraming pumapatol sa kanya. Kumbaga, lagyan lang daw ng panty ang poste, aba, yun na yun. Parang may naalala naman ako sa lagyan lang na yung poste. Tita, mamaya meron kaming mga itatanong pa sa'yo. Oo, ganun yung actor-politician na yon. Akalain mo, yan akalain mo, parang chismosan dating na ito pa lang si politician actor na to, naging jowa niya ang isang controversial actress ngayon na may edad na. Oo, wag na kayong magtaka. Parang anak na lang, parang ina na lang niya ito, pero nagkaroon pa sila ng relasyon. Hindi lang yan. Kahit sino na magkagusto dito kay aktor ay pinagbibigyan niya. Mapagbigay itong si aktor kung sino-sino ang kinaririlasyon. Napakahilig. Ayan. Napakahilig ng naturang aktor na guwapo naman kasi siya, tall, dark, and handsome. Ayan. Yun ang unang clue, tall, dark, and handsome. Baka may gustong patunayan yan, tita. Wala lang sigurong patutunayan, Giselle. Talagang mahilig lang talaga siya. Napakahilig niya. Pati nga yung isang sexy actress na nakaiwan ng underwear. Ganon? Yung naging jowa din ng isang senator. Aba, naging katsok-tsakan din niya yun. Ang kinaloka ko lang ngayon, may edad na yung bago niyang katsok-tsakan. Aba, sumisigi pa rin. Ay nako, ang naturang aktor na mahilig makipag-joke kahit kani-kanino, nalagyan lang ng panty ang poste, ayun na, gagawin niya na, ay si actor, ay batiin ko muna si Mami Sherry Ramirez. I love you, Mami Sherry Ramirez, at kay Anson Ang ng Sapuro Noodles. Ang naturang aktor na mahilig makipag-tsuktsak Chenes ay isang
Well, sa banggatin ko na ang pangalan niya. Huwag tita, baka malagot tayo dito. Ito na lang, siya ba ay nasa upper or lower? Lower. Lower. Lower siya. Ano ba yung parang mga hanay ng mga mayor, governor, mayor ba yun? Half lower ba yun tawag? Kung kongresista ito, malamang nasa lower house. Ayun, mga ganon, lower yun. Tita, sabi mo, aktor din yan. Meron bang clue na lang sa isang sumikat na pelikula niya nung araw? Ay, clue nito sa pagkasumikat na pelikula. Oo, yung pelikula niya, parang may title na Night. Tipid. Hindi ko mahapuhap yung sagot. May kinalaman sa gabi. Yan ang kanyang pelikula. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu. Pangunahing balita sa sports. Naghahanap na ho ng temporary replacement ang TNT Tropang Giga para sa import na si Ronde Hollis Jefferson na malabo nang magkasali sa PBA Commissioner's Cup. Ayon ho kay Tropang Giga head coach Jojo Lastimosa, wala sa kondisyon si Hollis Jefferson dahil nagre-recover pa ito sa kanyang karamdaman. Hindi rin ho nakapaglaro si Hollis Jefferson sa 2023 East Asia Super League na nilahukan din ng TNT sa Santa Rosa, Laguna, kamakailan. Sa ngayon ho, wala pang napipili ang TNT Tropang Giga na kapalit na import sa PBA Commissioner's Cup na magsisimula sa araw ng Linggo. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, hamon ba sa'yo ang pagligo sa umaga, lalo na ngayong panahon ng cuddle weather? Maraming guilty. Oo. Ayon sa health and beauty experts, may benepisyo pala ang cold shower o ang pagbuhos ng tubig na less than 60 degrees Fahrenheit. Ayon kay Dr. Madge Dolin o Mahod Dolin ng isang espesyalista ng internal medicine sa New York, nakatutulong ang pagligo ng malamig para hindi mag-isip ang tao ng mga problema. Napatataas din umano ang cold shower ang endorphins na nabuboost ang metabolismo at napapalakas din ang immune health at makatutulong sa weight loss. Kasama sa benepisyo ng pagligo ng malamig ay nababawasan ang inflammation, nalalabanan ang sintomas ng depresyon at nakababawas ng nararamdamang sakit. 7 katao naman ang patay sa pananalasa ng bagyong Sharan sa may Western Europe. Kabilang sa mga namatay ang isang truck driver na nadaganan ng puno sa France, habang 1.2 milyong residente naman ang wala pa ring kuryente hanggang ngayon. Sa England, puwersahan na hong isinara ang daan-daang mga paaralan, gayon din ang mga paliparan at ferry services, habang 200 flight naman ang kanselado sa Netherlands. Ramdam din ho ang gupit ng bagyo hanggang sa Spain at sa Portugal. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Yan na po ang kabuuan ng ating pangunahing balita ngayong 3 ng Nobyembre 2023. Sa pangalan po ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricaport. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Antabayanan niyo po ang mga reports sa probinsya at Metro Manila sa pagbabalik ng 2x2 Pilipinas ang oras, alas 7:35 ng umaga. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Yon! Happy Friday na, partner! Yay! Ito, totoo na to. Totoo ng Friday. Friday at November 3 sa ilang mga estudyante, may wala pang pasok dahil yung iba ay sinagad hanggang Friday. Ang kanilang balik na ay sa November 6. Mahaba-habang bakasyon din yan, ano? Pero sa ating mga ulirang
Ulirang magtawa. Walang baka-bakasyon. Lalo na syempre sa ating sa ating media na patuloy ho ang paglilingkod din ho sa inyo. At ilan naman mga trabahante na ngayon ay may pasok na ngayong Biyernes. Balik trabaho na. Pero sa weekend pa ho ang inaasahang pagbuhos ng mga magsisiuwi mula ho sa mga lalawigan. Merong ito yung sinasabi ng PITX nung nakaraan na prepared naman daw sila doon sa long weekend dahil scattered, hiwa-hiwalay yung pag-uwi ng mga kababayan natin sa kanilang mga probinsya. Ang problema daw nila, itong pag nagsisibali ka na ngayong araw. Ayun. Dahil sabay-sabay yan, panigurado. Oo. Yung iba kasi, yung mga nagsiuwi dati sa lalawigan, iniwasan talaga nila yung schedule kung kailan talagang inaasahan. Inaasahan yung buhos. Oo, yung buhos ng mga magsisiuwi. Dyan ba alamin nga muna natin ang sitwasyon dyan sa mga biyahe ng barko galing ng Marinduque, Romblon at Masbate. Si RH33 Benji Antioquia. Benji, magandang umaga. Yes, nagsimula na ang pagdagsa mula kagabi sa mga pasahero galing bakasyon mula sa lalawigan ng Marinduque, Romblon at Masbate patungo naman sa pier ng Dalahican Port sa Luzon City kung saan back to normal muli ang nasabing paglalayag ng mga barko. Halos 2 araw naman na masama ang panahon na naranasan kahapon habang ginugunita ang Ondas 2023. Kaya ngayon, araw na ito, nagdeklara na ang Quezon PDRMO na humina na ang amihan habagat na nagpapaulan sa bahagi ng lalawigan ng Quezon at mga karatig lalawigan. Samantala sa situation naman sa mga terminal ng bus dito sa Grand Terminal sa Luzon City at Quezon, patuloy na rin ang pagdating ng mga pasahero na nanggagaling naman sa iba't ibang mga bayan patungo sa Metro Manila at nagsimula pa ito kagabi para hindi maabala sa traffic. Kaya maagap na nagsipagbalikan patungong Metro Manila galing sa lalawigan ng Bicol at dito sa lalawigan ng Quezon. So yun ang update mula dito sa lalawigan ng Quezon, mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH. Ito sa Binjan Suki, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mula ho sa may lalawigan Quezon, dumako naman tayo sa Cordillera Region. Ang Abra PNP iniimbestigahan ang pagkamatay ng isang 88 taong gulang na magsasaka sa may Bukay. Detalye RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Ilang araw lamang matapos ang halalan sa lalawigan ng Abra ay may naitala ng insidente ng pamamaril sa naturang lugar. Nangyari ang insidente nito lamang gabi ng araw ng Undas sa may sitio Dardarawas, Barangay Pagala, Bukay, Abra na kung saan ang biktima ay nakilalang si Rory Alcaide Dumawig. 68 taong gulang at may asawa ito, isang magsaka at residente sa naturang barangay. Ayon sa report, nakatanggap ang Bukay Municipal Police Station ng ulat na may natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa gilid ng kalsada at may naiwang isang itim na Rossi scooter. At nang sila nagtungo sa naturang lugar ay natagpuan itong naturang biktima na wala ng buhay at may tama ng bala sa kanyang ulo. At sa ngayon ay patuloy na inaalam ng Bukay Municipal Police Station kung sino ang may responsable sa naturang insidente ng pamamaril na naganap sa Bukay, Abra 2 araw matapos ang halalan sa naturang lalawigan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Romy. Yes. Oo, kamusta ang sitwasyon dyan naman sa Baguio? Nito bang long weekend ay dinagsa rin ng mga nagbabakasyon dyan? Mula nung araw ng November 1, mukhang marami ang umakyat sa Baguio City at talaga naman hindi na umuwi yung iba pa kasi very long weekend ito at inaasahan pa na aakyat pa yung ibang mga ating mga kababayan na magbabakasyon dito sa Lungsod na Baguio. Kaya naman medyo traffic ngayon dito sa Lungsod na Baguio at punuan yung ating mga hotels dito. At in fact, sa mga susunod na araw, marami pang mga activities dito. May mga mangyayaring fill and boat, merong convention, yung mga nasa mining industry. At pagdating ng December 1, yung Christmas in December sa Baguio,
ay dadami pa yung mga akyat na turista dito sa summer capital of the Philippines. Lakay, maiba naman ako nitong nakalipas na barangay at SK elections. Meron daw mga kandidato pala dyan sa May Abra, yung mga nagtabla. Ay, oo. Oo, gaano karami pala yon? Five yata, may mga barangay, captain, may dalawang yata kagawad, tapos may mga SK candidates ang nag-toss, rollout. So lahat ito na-resolve na. Tapos na. Siguro i-report natin mamaya kasi ipapadala sa atin yung listahan ng mga nag-rollout doon. May isang dating tweet pa nga na yung isang barangay dyan sa may Banggit Abra, nag-rollout sila, siya ang nakakuha ng posisyon. So kaya talaga todo ang kanyang kasiya nung sila ay nag-rollout ng kanyang kalaban na tumakbo rin na punong barangay sa isang barangay dyan sa may Banggit Abra. Yung iba naman toss coin. Either naman kasi sabi ng Comelec drawlats, yung bunutan o di kaya yung toss coin. Ang sinasabi kasi ng drawlats ang talagang proseso na ginagawa ng Comelec. Meron pa nga nag-suggest na yung mga nanalo na gusto ng term sharing, hindi pala pwede yun. Hindi pwede, sinabi na yan ni Comelec Chair Garcia. Bawal yan. Kaya meron tayong ganitong proseso, Salamat, Lakay Romy. Yan muna latest na update sa Baguio City para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy Gonzales. Bay, kung merong okay na dyan, yung mga nagtatabla na mga kandidato sa Abra. Dito naman sa Maynila, meron hong mga kumandidato na nagsisitanggalan na ng kanilang mga poster. Ayun, dapat lang. Dapat lang magkusa na. Nasa ilan na ba yung mga tinanggal dyan? RH29, Boy Gonzales, Boy G. Giselle, sumunod ang mahigit sa 10 barangay sa Zone 17, District 2 sa lungsod ng Maynila sa utos ng Comelec na agad na alisin ang mga election paraphernalia na ginamit nung nakalipas na barangay at sangguniang kabataan election. Batay na rin sa Comelec Resolution 10924 Section 256 ay dapat tanggalin ang mga kandidato ang lahat ng kanilang election propaganda sa loob ng 5 araw pagkatapos ng halalan. Ang paalala naman ng Manila LGU sa lahat ng kumandidato sa Manila, maging responsable ang lahat sa pag-alis, paglilinis at pag-dispose, tamang pag-dispose ng mga election propaganda upang mapanatiling malinis ang lungsod ng Maynila at maaari ditong i-recycle o magamit sa iba pang mga bagay ang kanilang mga tarpaulin. At naging mainit, Giselle, Yuel, ang eleksyon dito sa isang barangay dahil nung kasagsagan ng bilangan, isang barangay kagawad ang sinakal ng isang retiradong pulis. Pero hindi pa natin malaman kung nagreklamo na yung barangay kagawad. Pero yung barangay kagawad nanalo naman ng nakalipas na BSKE election. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Magbabalik ho ang 2x2. Ilan munang mga paalala. Oras Pilipinas, alas 7:47. 2x2 sa DZRH. Siyam na minuto na lang bago mag alas 8 ng umaga. Good morning ho, good morning, good morning. At partner, batiin daw natin ng magandang umaga si Governor Daniel Fernando, binabati ni Kuyang Mar Urbano. At saka yung kapatid ni Gob, si Ma'am Tenny Ramirez, nakikinig sila dyan sa Bulacan. Good morning ho, good morning. At sa mga nakatutok sa atin, mga suki na natin ito, partner sa DZRH News Facebook page, sina Juanito Bautista, Flor Delices Padilla, Noel Morado, magandang umaga. Ria Soto, Digna Halo, good morning ho, good morning po sa inyo.
Sa mga nagbe-birthday, sa mga kasamahan natin dito na ngayon ang birth month, ngayong Nobyembre. Uy, happy birthday ho sa inyong lahat. Naway mabusog niyo ho kami, ano? Uy, mamaya partner, pag-usapan din natin yung meron kasing isang insidente na naman sa may bahagi ng West Philippines yung mga nakalipas na araw, ano? Yung ginawang pagbuntot ng mga barko ng China sa tropa ng pamahalaan. Bagamat medyo natabunan din kasi hindi naingayan gawa nga ng sunod-sunod din yung mga nangyayari nitong mga nakaraan. Barangay election. Undas coverage natin. Pero bago muna yan, partner. Flash Report. Flash Report! Hindi naman parang napaaga ba? Parang ang banggit yata kahapon, 6:00 pa yata ng gabi. Tama ba? RH52 Edniel Parosa. Edniel. 6:00 ng umaga. 6:00, 6 a.m. Okay. Sa Pilipinas, itong 6 na Pilipinong inilikas mula Lebanon. Hindi ko lang agad na ipasa yung materials, pero subukan nating isalya agad sa RH News Television. Ito na aking ibibigay. Itong mga materials mula sa kuha natin dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Department of Migrant Workers, may lumapag sa Maynila ang overseas Filipino workers pasado 6:00 nga ngayong umaga. Kabilang sila doon sa sinasabing ikalawang batch ng mga OFWs mula Lebanon. Sakay sila ng EK336 Emirates na nag-transit sa Abu Dhabi Airport kung saan nakausap nila sina Labor Attaché John Rio Bautista, Welfare Officer Judith Santos at Assistant Labor Attaché Firma Bantila ng Migrant Workers Office sa Dubai. Dito naman sa Pilipinas, sinalubong itong 6 na OFW na Migrant Workers Department Officer in Charge Hans Leo Kaktak at House of Migrant Workers Affairs Chairperson Representative Ronzalo. Una nang sinabi ni DFA Undersecretary Ed De Vega na may nauna nang dumating na OFWs mula Lebanon noong Oktubre 28. Matatandaang itinaas ng DFA ang Alert Level 3 sa Lebanon, project ng abisong voluntary repatriation para sa mga Pinoy na naiipit o may ipit sa gulo ng grupong Hezbollah at ng tropa ng Israel. Ang tabayaran ng ilan pang mga follow-up report para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report! Kasi partner, tumitindi na rin yung tensyon sa pagitan ng Israel at ng Lebanese group na Hezbollah naman. Oo. Yun yung sinasabi ni Yusek De Vega nung nakaraan na pinangangambahan nila na baka daw tuluyan ng lusubin din anytime. At saka baka umanib na rin kasi sila sa militanteng Hamas laban naman sa Israel. Patuloy kasi nilang kinokondina itong paggante ng Israel at sa patuloy na pag-atake pa rin sa may Gaza Strip. Sa Lunes naman, partner, meron ding darating na panibagong batch ng mga Pilipino mula galing naman sa Israel. Ayun. At may sinasabi ang Foreign Affairs natin, yung dun sa kung bakit daw tayo nag-abstain. Matagal na ho ito pero hindi lang nabibigyang highlight din kung bakit nga tayo nag-abstain dun sa panawagan na tigil putukan na sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang depensa naman ng Pilipinas, wala daw kasi dun sa resolusyon yung pagkondena dun sa October 7 attack naman ng grupong Hamas. Kaya gumante ang Israel. At plano, partner, meron ding plano yung Department of Foreign Affairs na magtaas daw ng alert level sa ilang bahagi naman ng Israel. Kasi ang kabuuan ng Israel ngayon, yung itinaas na alerto ng DFA dyan ay alert level 2. Sa Gaza ay alert level 3. Hindi pa mandatory o voluntaryo ang repatriation. So, ilang bahagi lang ng Israel yung pinag-aaralan na itaas yung alert level. At sa Germany din, madagdag ko lang din, Giselle, kagabi o kahapon sa Germany, ay pinagbawal na yung kahit anumang Hamas-related activities. Kaugnay na rin dyan yung pagdedeklara sa grupong Hamas na isang terrorist organization. Kaya ano man daw yung aktibidad na may kinalaman sa Hamas, maging yung pagpapakalat ng propaganda nila ay may tuturing ng krimen. Alam mo partner, may mga paalala din sa atin yung ilang opisyal ng pamahalaan. Kagaya ni Senator Amy Marcos, pinapaalalahanan niya yung gobyerno na maghinay-hinay sa pagbibigay ng mga pahayag kaugnay ng gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Gawa nga ng marami pa rin tayo mga kababayan ang nandiyan sa
Gaza, nasa Israel din, na posibleng maapektuhan kung ano man yung sasabihin natin. 135 yung ating mga kababayan doon at 115 yung gustong umuwi. Oo, kasi ang pangamba ng ilan hong mambabatas maging target naman tayo ng ISIS at ng iba pang mga nakikisimpatya doon naman sa mga militanteng Hamas. Oo, kaya bilang pag-iingat na rin wag na rin tayong iwasan na natin yung mag-share ng kung ano-anong mga sinesend sa atin na messenger kung hindi naman verifikado yung impormasyon at baka tayo madali ng fake news. Tsaka wag na tayong lumayo, partner, nandyan pa rin yung mga kapatid nating Muslim na pwedeng masaktan, pwedeng ma-offend sa mga sasabihin natin. Ang sabi nga ni Senadora Amy na pwedeng magalit sa pagkampi natin sa Israel. Oo. At siguro lahat naman tayo mag-a-agree na spare out natin, wag nating idamay pati yung mga inosenteng sibilyan, lalo na mga bata. Wala lahat naman non-negotiable naman talaga yung pagkondena sa terorismo. Pero ang sabi nga nila, wag naman doon sa punto na hindi na natin sinusunod yung international pagiging law. Humanitarian. Oo. Ay nako, talagang wag ho tayong basta-basta magpapadala sa ating bugso ng damdamin. Dahil itong gyera ho na to sa Israel at Hamas ay hindi lang sumiklab nitong mga nakilipas na araw, napakasalimuot ho ng pinanggagalingan nila, ng pinaghuhugutan. Malalim ho ang history niyan. At dapat din natin malaman kung ano ang background kung bakit ganyan ang sitwasyon dyan, partner. Bueno, oras natin, 1 minuto na lang bago mag-alas 8 at susunod na ang inyong paboritong tambalan na umuupo na itong mga nakalipas na araw. Napapaaga ang paso. Oo, napapaaga ang paso. Balagoong Susunod na po ang programang Damdaming Bayan with Reggie Espiritu and Sister Elaine Apit sa pangalan po ni Kaatunying Anthony Taberna at ka Jerry Baha. Ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricofort. Ito po ang 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na.